Kausapin natin ang nahulaan natin na breadwinner na singer. Halika na rito, Al Queen. Al Queen. Bongguit. Ayan. Hi, Al Queen. Hello po. Taga saan ka nga ulit? Taga Dasmariñas, Cavite po. Saan ka kumakanta? Sa mga singing contest po, madalas. Kuntisera. Hindi mo to profesyon. O profession mo din? May mga gig ka? Opo. Pag wala pong contest, nagigig po ako. Napipilitan po ako mag-gig po. Saan ka nagigig? Ngayon po, tumanggap po ako sa coffee shop po doon, malapit lang sa amin. Sa may Cavite, sa Imas, Cavite. Coffee shop. So, hindi gabi, hindi late ang gig mo? Gabi pa din po. Hanggang 1 a.m. po. Ganun. Tapos, sumasali ka pa rin ng mga singing contest? Opo, kinabukasan po, gano'n. Kaya po medyo paus po ako kasi ngayong December marami pa pang fiesta kaya gabi-gabi pa rin po ako. Gumanon lang. Pero ganun lang po talaga ako vocalization. Totoo yun, yung kabakabayuhan. Pan-relax ng lips. Sa isang linggo, nakakailang contest ka? Mga 5 po. Pero minsan po, tinutuloy ko na po siya hanggang 1 week kapag meron pa po. Hanggat kaya po ng boses. Ang gig mo kasi once a week lang. Actually, regular. hindi ko po kasi talaga pinaprioritize yung gig po kasi po sa gig marami pong kanta. So parang nakakapagod po siya tapos maliit lang po yung TF na pag-gig po. Unlike sa contest kapag sinuwerte ka po isang gabi, isa or dalawang kanta, pinakamalaki po yung 5K. Ganyan. So, paano yun? Eh, kung hindi mo pinaprioritize tapos hindi ka pumapasok lang, di pwede kang matanggal dun sa iyong regular na gig. Opo, bali, nakikiusap po ako na pag wala po muna ako neto kasi may ganito po ako, may event. May kapalitan naman siguro. Opo, reliever. Importante na. Kasi yan eh, parang informal na profession. Parang yung mga bading at saka mga trans na sumasali ng pageant, di ba? Hindi naman talaga siya profession, pero ginawa na nilang profession kasi talagang naghahanap sila ng Miss K. Yeah. Kasi yun Kumikita. ang pinagkakakitaan almost every night. Ganyan din. Lahat ng piyesta, lilibutan nila. Yun na naging profession nila. Hanggang si Matmat, ngayon si Matmat may edad na nagko-contest pa rin siya. Yeah. Yun talaga ang pinakamalaking bread and butter, pinagkakakitaan. Mahirap yun eh. Talagang kada piyesta, iba-ibang lugar. Iba-ibang Mula sa pinakamalapit sa bahay nyo hanggang sa pinakamalayong lugar. Minsan pa sa isang piyesta, tatlo yung pageant, sasalihan mo lahat yun. Totoo yan. Nangyari sa amin yan dati nung mga bagets pa kami. Yung magkakatabing piyesta, lahat yun kasali kami. Pagkatapos namin mag-swimsuit dito, tatakbo kami sa kabila, maglo-long gown kami. Yes. Ganun din, walang pinakaiba sa mga dancers, sa singers, di ba? Lagare. Lagare. Magkano na pinakamalaking napanalunan mo? Yung malaki po yung 30K po siya, isang gabi. Pero may mga lot-lot days ka din naman. Opo, minsan parang 1 month, ganon. 1 month wala. 1 month, puro consolation, ganyan. Kaya pa napipilitan pa akong mag-gig para po, kasi sa gig sure money po siya. Sa contest po kasi, para siyang sugal. So parang hindi ka sure kung mananalo ka tonight or anong place mo tonight. Pero mas marami, sa sugal na yan, mas marami ka namang panalo. Ngayong taon po, yes po. Kaya po, marami po ako na-achieve ngayong taon. Pwede sa pa family ko. marinig yung pinakapanaluhin mong Pyesa. material. Actually, yung kanta ko po is hindi po siya yung parang mapuso. Laklak po. Talaga. Parinig na. Pero hindi ko po siya kahit... Or ano yung favorite song mo kantahin? Para masample lang. Alin? Para malaman namin totoo kasi syempre yung mga tao. Oo. Ano yung pinakamaganda mong nakakanta rin na hindi masyadong mahirap kahit hindi yung laklak? Yung pinakamapuso, yung hindi kinakailangang bumirit. Ano po? Maganda yung kinakanta niya kanina, Habang May Buhay. Habang may buhay. Pwede rin po yan. Okay. Sige pa. Nais ko mabuhay sa haba ng panahon kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko habang may buhay ang aking buhay sa'yo ibibigay. Tangi ko panalangin ay pagsamo mo
kailan may di magmamaliw ang apoy sa puso ko habang may buhay. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo ibibigay. Thank you po. Kantayan ng napakaraming breadwinners. Yeah. Yung habang may buhay, yung talagang inalay na nila yung buong buhay nila sa pagsisilbi at pag-aalaga ng buong pamilya nila. Ilan ba ang nakaatang sa'yo? Ilang tao ang binubuhay mo ngayon? Ano po sila? Mga 6-7 po. 6 to 13. 6 to 7. 6 or 7. 6 to 7 po. 6 or 7 kasi yung isa minsan wala. Yung gano'n. Ay, bumalik na siya. Yan, 7 na sila ulit. Yung gano'n. Kaya minsan 6 or 7. 6 po kayo. Anim. Ilang taon ka nagsimulang maging breadwinner? Nung 2020 po. Pero nung pinakamabigat na po na itong 2021 to hanggang ngayon. Ba't sa'yo napunta ang responsibilidad na yan? Ba't, Nung una, anong nangyari sa iyong mga magulang? nung una po kasi parang okay, work ako, magbibigay ako sa family ko. Pero parang nakikita ko po kahit nagbibigay ako, parang hindi pa rin po sapat. Kasi parang hindi nila kaya lahat na, kumbaga, hindi kaya ng tatay ko na bayaran to lahat, hindi kaya ng nanay ko bayaran to. So parang naobliga ako na akawin ko na po yung lahat para maging maayos lang po kami. Ano ba trabaho ng tatay mo? Barbero po ang tatay ko. Magkano kinikita niya? Before po, nung medyo bata-bata pa siya, nasa 500 to 1,000, ganyan. Pero po netong medyo may edad na siya, medyo masakit na po kasi yung kamay niya. So, hindi na siya masyado nagugupit. So, pinakamalaki na po yung 300. Yan. Pero minsan, 150, ganyan. Madalas. A day? Hindi po a day. Parang, hindi ko na po kasi kinakount yung ni Papa. Kung baga kung meron siya, okay, mag-abot lang siya. Pero kung wala, wala. Parang hindi ko na po siya inuobliga. Kasi para po sa akin yung mindset ko, 25 years na po siya nagugupit. So kahit ako na lang po yung mahirapan para siya, okay na po siya. Panganay ka ba? Opo. Ilan kayo magkakapatid? 6 po kami. Yeah. So yung 6 kayo. So yung 5, ikaw din ang tumutustos ng pag-aaral? Opo. Pero po yung bunso namin, minsan lang kasi po, nasa iba po siyang pamilya. Napaampon po siya, pinaampon po siya nung pagkapanganak niya. Kasi po yung rock bottom po ng family ko yun, kaya hindi na po kaya nila mama na isama pa siya. Nasaan ngayon ang mama mo? Hindi na siya nagkatrabaho? Yung nanay ko po ngayon is nasa rehabilitation po siya. Pero malapit na po siya lumabas ngayong April. April 8 po. 8 months na niya. Pero hindi pa po namin siya nadadalaw. Dahil hindi pwede. Opo, para daw part of healing daw niya po. So kahit ngayong December, sinabi po namin kung pwede po ba kahit ngayong Pasko, hindi daw po talaga pwede. Kailangan tiisin yun eh. Opo. Oo. Since nabanggit mo yung na-rehab yung nanay mo, ikaw ang nagpa-rehab sa nanay mo? Opo. Kasi po nitong 2024, nagkaroon po ako ng bago kong piyesa, yung laklak nga po. Tapos, medyo nag-boom po ako sa amateur, lalo na po dito sa Manila. So, napadalas po yung pagpanalo ko. So, nakaipon po ako ng pera na inipon ko po siya, yung mga panalo ko po. Pero bayad na po yung bills, parang hiwalay na. Inipon mo yun para maparehab siya? Kasi mahal magparehab. Yes. Hindi po. Nag-ipon po talaga ako ng pera na pambili po sana ng sasakyan sa amateur. Yung mga second hand lang po. Yung parang nag-ipon ka para sa sasakyan mo, magagamit mo pag Opo. contest ka. Pero yung naipon mo, naggamit sa pamparehab. Ayun na lang po yung naisip ko kasi po sabi ko yung pera naman po, kikitain ko pa eh. Pero yung nanay ko, pag napagamot ko siya, iba po yung fulfillment sa akin. Kapag, gumaling po siya. Kasi po, sa amateur, pwede ko po naman pong kitain yung pera. Kaso, umaandar po yung panahon, baka po hindi na kayanin ni mama na ganun po siya kalala. So, kahit po mahirap na yung parang lahat ng pera ko idaling ko sa kanya, okay lang po sa akin. Kasi nanay ko naman po siya. Inisip ko na lang po parang pinapagamot ko lang po siya. Yan, ganun na lang po.
Yung mga kapatid mo nag-aaral naman ng mabuti. Opo, nag-aaral naman po silang mabuti. Very good. Yun ang regalo nila Masarap, sa'yo. masarap Yes sa po. pakiramdam. Yes. Tsaka sarap. Hindi nasasayang yung pera mo. Yes po, yung kapatid ko po ngayon, yung pangalawa is graduating na po siya ng senior high. Tapos yung pangatlo naman po, graduating na po siya ng junior high. Tapos yung dalawa, grade 6 na po sila. Wow! Dahil lang po, Nakikita. dahil lang Dami po mong yun sa... achievements, Yes, po. nakaka-proud Correct. ka. Dahil lang po yun sa boses ko. Kaya nga pala nasasabi niya yung habang may buhay. Kasi nararamdaman niya na it was all worth it. Yeah. Diba? Hindi na sayang yung paghihirap niya. Diba? Kaya hindi siya napapagod. Oo. Kasi yung iba kaya napapagod talagang, paano ka naman di mapapagod? Physical ka na nga, pagod na nga ang physical mo. Yung puso mo pa, lalong nadudurog pag nakita mong, anong Wala nangyari pa sa rin pinagpaguran nangyayari. ko? Oo. Saan napunta yung pinagpaguran ko? Anong ginawa nyo sa pinagpaguran ko? Yun ang lalong dumudurog sa kanila, di ba? Kaya pag durog ang puso mo at ang isipan mo ay gulong-gulo, lalong nanghihina ang physical mo. Kaya ka napapagod at hindi ka makatuloy sa pagtatrabaho. May iba kasi pag tinutuloy mo lang yung ginagawa mo, hindi ka makakaramdam ng pagod dahil alam mo kung saan papunta at nakikita mo na maayos ang posisyon ng tinutulungan mo. Maraming breadwinners na talagang naniniwala sa faith, sa hope. Marami. Yeah. Pero nawawala talaga yun kapag nakikita mo yung sinusuportahan mo ay hindi Walang pinupuntahan. binabaliwala yung pagod. Kasi diba, yun ang kalaban ng faith eh. Yung hindi mo siya nakikita. Yeah. Yung panghahawakan mo lang kahit di mo nakikita. Kaya mahalaga din yung mga breadwinners, mahalagang makita nila anong nangyari dun sa May resulta. pinagpaguran, di ba? Yung resulta. Kasi kung hindi, kawawa naman din talaga sila. Kaya ang sarap niyang panoorin. Tira mo, hindi siya naiiyak. Ang saya ng disposisyon niya sa buhay. Tsaka pag enumerate niya yung mga tagumpay niya, parang Yes. ang saya-saya, ang Proud. sarap-sarap mong Strong tignan. person. Very strong. So young, but so strong. Hindi kasi siya tinitake for granted ng mga taong yun. Hindi ka tinitig. Sana hindi ka i-take for granted, di ba? Hindi yan kasama sa mga dapat mong natatanggap. Yeah. Yung being taken for granted, hindi. Dapat talaga nakikita ka, pinahahalagahan ka. Hindi lang ikaw, kundi ang produkto ng paghihirap mo. Diba? Kaya mabuhay ka at ang pamilya mo, we are all rooting for you. Yes. Sana gumaling na ang nanay mo at sana magtuloy-tuloy ang kanyang pag-ahon. Diba? Yes. Para sa sarili niya at para sa buo niyang pamilya. Diba? Ang mga kapatid mo sana makatapos ng pag-aaral para balang araw maitaguyod din nila ang kanilang mga sarili at kung may sobra makapagbigay sa kanilang mga pamilya at kasama sa kanilang bahay. Diba? Sana wag kang mapapaos, magkakasakit, wag kang Actually, mapapahamak. Actually, ngayon pong month, May sakit ka? wala po. Wala. Nagplano po sana ako talagang magpahinga ngayong December kasi nga po, parang may problema po sa throat ko. Pero dahil nga po sa marami po kaming parang bayarin po ngayon, tapos magpapasko, parang kailangan Christmas party ng mga kapatid ko, parang sabi ko, sige, contest na lang ako kahit parang pagod na ako. Ganyan. May pinapainom po sa akin na parang steroids po ba yan? Parang, para po makainom. Sinong nagpayo sa'yo niyan? Yung kaibigan ko pong singer. Huwag kang makikinig sa mga Kaya nga prescription ng mga kaibigan lang na hindi naman totoong, hindi naman doktor. Tinigil ko na po siya kasi po na parang naapektuhan yung ko. Parang nakakanta po ako pero kinabukasan parang hinang-hina po ako ganun. Pero tinigil Hiramin ko mo na lang to muna. Hiramin mo na lang. Papayaram ko na lang sa'yo to. Ayan. Bibigyan kita ng mga scarf. Di baka kasi mamaya, Bala sa'yo. hindi bagay sa'yo yung gamot na yun. Hindi yang. At saka hindi pwedeng abusuhin ang paggamit ng steroids. Di ba dapat may reseta ang Yes. Baka magka-abs ka sa leeg. Siguro po mga 3 days na po ako. Alam mo, bilang singer ka, kailangan mo ng ENT. Kasi sila ang espesyalista para sa lalamunan. Yes. Ipapadala kita sa clinic ng ate ko kasi ENT ang kapatid ko. Para masabi niya. Oo, kasi kahit mga professional singers, minsan namamali sila ng paggamit ng gamot. Oo. Mas lalo silang napapahama, kaya kailangan mong mag-guide dyan. Okay po. Okay, papadala kita dun sa clinic ng ate ko. At bukod dyan, bilang pagkilala sa iyong tagumpay, sa iyong sakripisyo, sa husay mo bilang isang breadwinner, at bilang isang singer, susuportahan ka namin sa iyong propesyon. Bibigyan ka namin ng mga bagong outfit para sa mga singing competitions and gigs mo. Kailangan niya yan.
Sapatos, pantalon, damit, ayan. Hindi lang para sa'yo ha, para din sa mga kapatid mo, para happy sila ngayong Pasko. Yes. Meron ka ding matatanggap na music and entertainment package. Karaoke microphone para sa iyong pagre-rehearse at saka isang bagong 32-inch TV. And of course, hindi lang yan dahil meron ka pa. Nako, eto, makakalabas kayo ng pamilya mo ngayong Pasko. Family dinner for 7 at Ola Cafe and Events sa Scout Chuatoco Street, Quezon City. And of course, pampalakas, vitamins and supplements for the whole family. At meron ka rin syempre Noche Buena and Media Noche Package. Ayan. Yes, at special gift packs from Julie's Bake Shop. Ito ang Ayan. At syempre, nasabi mo, gusto mo muna magpahinga kasi masakit na lalamunan mo. Itulog mo muna yan. Huwag ka munang kumontes. Bibigyan ka na namin ng 10,000 pesos. Para may panggastos ka. Okay? Ayan, sana napasaya ka namin today. Sana nabawasan namin ang mga gastusin mo in the future. Nabawasan namin ang mga isipin mo. Yun lang po yun sa akin. Nagpapasalamat po ako sa Showtime. Yan. Kasi po nabigyan po kami ng mga breadwinner. And makakapagpahinga po siguro hanggang Christmas. Yan. Para po kasama ko po sila. Then sa January na lang po ulit ako siguro mag-contest para po sa next payment ng nanay ko. Yes! Hey. May naipon ka pa naman siguro ng konti, no? Mula din sa mga huli mong contest. Actually, yung totoo po. Oo. Actually, wala na po talaga kasi po, kaya po ako sumali na po dito kasi po, para po kahit pa paano, may mauwi po. Thank you po. Oh, yung 10,000 mo gagawin na namin 20,000. Yay! Congratulations! Para, di ba? Thank you po. Itulog mo muna yan para ma-fresh ang iyong lalamunan. Correct. Oo, itulog mo muna yan. Tapos naiyak ako. Oh, bakit? Wala ka siya tulog. Tulog pala tayo. Again, congratulations sa iyo, Al Queen.